ko, parang ano kaya i-share ko? Tapos, yun nga po, yung daming mga balita, ganyan. Tapos, yung sa Middle East nga po. Tapos, parang nag-search ako, sabi ko, bakit ba sila, nag-aaway? Ba't ba kayo nag-aaway? Bakit ba sila nagbobombahan? Ano bang reason? Tapos, ang lalim na nung mga nabasa ko, gano'n. Parang hindi ko siya, ma-absorb. Parang hindi ko gano'n, parang may naiintindihan ako, pero may iba doon na naguguluhan ako. Kaya sabi ko, hindi ko na lang yun i-share. Napapanood nyo naman po yan sa balita, kaya ipagpipray na lang po natin yon. At sa kabila nga po ng mga ganong balita, parang napapaisip pa din ako na ang dami nating mga kasama ngayon dito sa church. Pero alam naman na nila na parating na si Lord, tapos gano'n na yung nangyayari na nagaganap na yung mga sinasabi sa Bible, yung mga rumors of war, tapos may mga nagsasabi pa na, malapit na ba yung World War III? Ganon, parang nakakabulol eh. Parang malapit na ba yun? Parang may mga ganon nga po. Tapos kaya naisip ko na ito na lang yung i-share ko. Tada! Ayan, sabi po dito, ikaw, aalis ka rin ba? Ayan, pwede mo yung sagutin ngayon sa sarili mo at ayun lang yung i-share ko. Ayan, sagutin nyo na lang yan. Hindi, pero kasi parang naisip ko, ang dami na nating naririnig, ang dami ng mga turo, tapos ang dami na ding mga balita, tapos tayo din po, ilang years na din tayo kay Lord. At kung hindi man tayo, maging yung church nga po, itong Putatan, 12 years nga po siya. Tapos may mga tao pa rin na nakakasama naman talaga natin sila sa mga gawain. Every Sunday, nakikita natin sila sa mga fellowship. Minsan nakakasama natin sila sa mga prayer meeting, prayer marathon. Minsan nakasama din natin sila sa OPM. Pero parang papaisip ako na, bakit pa rin kaya sila umaalis? Kaya parang ang tanong ko sa inyo, ngayon nandito tayo sa gawain na to. Kayo din ba? Aalis din ba kayo? At kung tayo nga uma-attend tayo ng mga gawain na kagaya ng mga ganito, ng mga prayer meeting, OPM, di ba, mga prayer gathering, how much more yung iba nating mga kasama na nakikita natin kapag Sunday na hindi naman natin nakikita dito, gaano ba sila katatag? Di ba? Kaya parang tayong nasa OPM, inisip ko, ito, mga na to, marang mga matatatag na to kasi nagagawa na nilang magpuyat. Pero yung mga, kung babasahin po natin yung nandyan sa John, may mga kasama dyan si Jesus na ganun din, na naturuan din naman sila, pero umalis pa din sila. Kaya ngayon, di man natin to naiisip ngayon na, di naman ako aalis, hindi naman ako kasi kagaya na nila na ganyan. Ako, parang naisip ko din na hindi ko rin sinasabi sa sarili ko na ganun na ako katatag. Kasi lagi pa din akong bumabalik dun sa sinasabi sa Corinthians na huwag mong isipin na malakas ka na, matatag ka na, kaya mo na to. Kasi baka bigla kang, parang huwag mo isipin na ganito ka na. Kundi yung kagaya pa rin kanina na si Jesus pa rin naman talaga yung firm na foundation natin. Hanggat nakatayo tayo din sa firm foundation, hindi tayo matitibag. Pero kapag may mga times na pumapasok ng ibang mga bagay, pwedeng itong tanong na to, kayo na lang po ang sasagot. At sabi nga po dyan, yun po yung key verses ko po. At next po, sabi po dun sa John 66 to 67, mula noon, marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? At tayo, hindi naman po tayo 12, kayo gusto nyo rin bang umalis? Tapos parang yung verse na to, gusto ko lang sanang kunin yung una, yung umalis nga, tumalikod sila. Kasi parang ang nung John 6:66, parang ang lungkot. Tapos kung iisipin mo pa, 6, tapos parang ang lungkot niya lalo. Ganon. Sobrang bigat niya sa pakiramdam. Pero kung iisipin pa natin lalo, sobrang bigat niya nga. Kasi kahit sila, nakasama na nila si Jesus, pero na-experience na nila lahat ng miracles, pero umalis pa din sila na nakakalungkot po isipin na pagkatapos nga po nilang makita yung mga himala ni Jesus, marami pa rin yung nang-iwan sa kanya. At kung babasahin po natin yung John 6, yung simula po nun, marami po yung mga miracle, kagaya po nito. Ayan. Ayan yung sa pag binasa po natin, mabasa natin na yung feeding of 5,000, gumawa si Lord ng miracle. Tapos yung Jesus walks on water. Ayan, syempre, di ba, grabe yung gano'n na ginawa ni Jesus. Kasi wala namang ibang tao na nakakalakad talaga sa tubig. Tapos dito rin, in-explain ni Jesus na siya yung bread of life.
Pero dun sa last na picture, many disciples turn away. Parang sa atin din, ang dami na natin ginawa. Kung hindi nga lang si Lord, di ba, minsan kahit yung mga pastor natin, mga leader natin, ang dami na rin ginawa sa atin na effort, ang dami na rin ipinakita sa ating kabutihan, ang dami na rin pinarana sa atin na mahabang pasensya, pero pinili pa rin nating umalis. Bakit kaya? Ayan. So sa pag-aaral po natin na to, makikita natin bakit ba sila umalis. At makikita rin po natin dito na ikaw ba yung disciple o yung deserter? Kasi yung disciple, ito talaga yung sumusunod kay Lord. O yung deserter na tumatalikod talaga. Yan. Kaya may 3 po tayong sasagutin mamaya. Bukod sa tanong ko po nung una, may 3 pa tong tanong. Yan. Sagutin nyo na lang po sa sarili nyo. At unang tanong po, is the Lord experimental in your life? Yung mga pumapasok kaya dito, nag-experiment lang sila. Ay, try ko nga dito sa church na to kung may mangyayari nga sa akin. Kaya sabi po dyan sa John 6:66, mula noon, marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Ayan, marami na yung sa verse 66 po niya na marami po yung bumalik sa dati nilang buhay, kung ano sila dati, nung na-born again sila, tapos bumalik sila sa dating ganito. Bumalik sila sa dating ginagawa nila. Bakit kaya? Kasi po, madalas sa mga taong nangiiwan sa bandang huli, yun yung mga taong sumunod kay Jesus kasi mali yung dahilan nila. Bakit sila sumunod? Nung una pa lang, nung pagpasok pa lang, ano kayang makukuha ko dito sa church na to? Ano kayang mapapala ko? May mga tao kaya dito magiging mabait sa akin. Kapag naging masungit to sa akin, naging masama to sa aalis na lang ako. Pwedeng ganun yung mga dahilan nila. At ginagawa lang nilang experiment si Jesus sa buhay nila. Sinusubukan lang nila kung may mapapala sila. At tayo din ba, nung pumasok ba tayo sa church na to, inisip natin kung may mapapala tayo sa kanila. Ito kapag ito, hindi ako pinautang nito. Alis na ako. Sabi, dapat mapagbigay daw yung Christian, pero di man lang ako pinautang. Alis na ba tayo agad? Parang medyo, di ba, parang mahirap na usapin kapag, parang sinamahan na ng pera. Yan. Kaya kailangan po nating ma-identify sino ba yung sinasabi po dyan na marami at yung sinasabi din kanina na alagad na tinutukoy po doon. Letter A, sila yung mga tao na, curious about His power. Curious lang sila. Pwedeng yung mga pumasok dito, curious lang sila. Ano bang meron dyan sa Sendalite Putatan? Kasi parang ang active-active nila sa page nila, ang dami nilang ginagawa activity. Ano bang meron dyan? Pwede na curious lang sila. Maganda kung na-curious sila ng umpisa hanggang sa uli na natagpuan nila yung sagot kasi si Jesus yung talagang nahanap nila. Pero kung iba yung hinahanap nila, possible yung curiosity nila yon, it kills the cat. Kung cat sila. Ayan. Marami ang sumusunod dahil nakita nila yung mga miracles. Ayan yun sa John 6:2. Gusto lang nilang ng show or entertainment. Kaya nga minsan, lagi kong naaalala yung yung kumari yung mga yung mga tao daw na umattend ng church tuwing event, sila nga daw yung tinatawag namang eventually. Kasi every event lang sila umattend. Kasi yun yung, mapapansin mo kapag Christmas, nandito si sister, si brother. Ayan. Kasi alam niyang may matatanggap siya, meron siyang mapapala. At naku-curious siya, ano pa kaya yung pwede kong makuha? At ano pa kaya yung makukuha ko? Ano pa kaya yung magagawa sa akin ng mga tao? Mali yung reason nila bakit sila nag-church. At tayo din ba, kaya tayo nandito, ganun din ba yung reason natin? Gusto ko na magpasko kasi gusto ko nang may matanggap. Ayan. At sabi po dyan, next po. At may sinasabi nga po dito sa Lucas 11:29, nang lalo pang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng henerasyong ito. Time nila yun sinasabi nilang napakasama. Yung parang yung time din natin ngayon, parang iniisip mo, ang sama na rin ng mga tao, parang parehas lang. Humihingi sila ng tanda, pero walang ipapakita sa kanila, maliban sa tandang katulad ng nangyari kay Jonas. Ayan, sabi daw dito yung mga tao daw na to, sila daw yung mga sign seekers. Na as long as something interesting is going on church, may mga interesting, halimbawa, may mga nag-special number, may mga tumutula, may sumasayaw, may kumakanta, napapaindak ka, may mga nakikita tayong mga ganong bagay. Kasi, parang interested ako dun kasi gusto ko rin ng ganun eh. Parang ang galing nung ang astig nung tumutugtog Parang gusto ko rin mapasali sa ganun.
Di ba may mga ganon? O kaya naman, sabi po dito, sila yung humihingi din po ng mga sign. Sabi po dito, and they are entertained. Then they will keep coming around. Kapag na-entertain sila, babalik at babalik sila. Sabi po dito, si Jesus kasi, kinonfront niya po yun, yung mga tao na yun. Kaya nasabi niya po yun sa Luke 11:29. At ito po kasi yung mga tao na nag-experiment lang po sila. At sabi po dito, sila yung nga po yung humihingi lang ng himala, ay kapag may nakita ko, siguro wala naman pong gumagawa. Pag umupo ako sa harapan, kung sino yung makatabi ko, parang mga ganun, wala naman siguro. Ayan, tapos kung may gagawin bang miracle si Lord, ngayon pagpunta ko ng OPM, ito prayer request ko, kapag hindi ito nasagot, ay baka hindi talaga totoo yung Diyos na sinasabi nila. Ayan. O kaya naman sabi ng kapag nagawa to, siguro susunod ako. Ayan. Sa panahon nga po ngayon, marami yung mga nasa church na gusto lang po nila makakita ng kakaiba. Kapag wala ng kakaiba, kaya nga po 'di ba, parang naalala ko, nung tinuturo po namin tinuturo po sa amin bilang maging teacher, hindi daw po kasi sinasabi na okay, magi-games na tayo, o ngayon magagawa tayo ng ganito, magle-lesson. Hindi po yun sinasabi kasi nasasanay na po yung mga student na, ay, alam ko na yan, ito lang pagkakasunod-sunod niya ni teacher. Kaya kailangan may kakaiba kang gagawin. Paano po sa atin, ang tatagal na natin dito, nakapaskill pa dyan yung order of worship, alam mo na yung pagkakasunod-sunod. Wala nang kakaiba. Mag-i-stay pa rin kaya tayo. Pero po, hingal pa rin ng gamay. Yan. Pero si Jesus, alam po natin na hindi siya magician. Na kapag may sinabi po tayo sa Kanya, ibibigay po agad sa atin o ipagkakaloob agad sa atin. At kung tayo po, power lang yung habol natin, madali lang talaga tayong bibitaw kapag wala na excitement. Kapag wala nang lalo na sa mga fellowship, ay kapag yung laro na yan, Samson and Delilah pa rin, lagi na lang namin nilalaro, ayoko na mag-fellowship, lagi na lang ganyan. Diba? Parang wala nang kakaiba, hindi na sila na-entertain. Parang hindi na sila na-excite, kaya ayaw na nilang umattend. So, yun yung mga tao na na-curious lang sila sa power na gagawin ni Lord. At kuwari, kapag may mga revival, ito kapag hindi talaga ako natumba. Kapag nagbilang si pastor ng 1, 2, 3, tas di ako natumba, ay, hindi naman pala totoo yung power na ganun. Parang ako-curious lang sila kasi ganun yung nakikita nila sa mga palabas na, ay, ito yung gusto nilang maranasan nila yun. Hindi naman talaga sila expectant, parang curious lang sila na mangyayari yun sa kanya. Hindi talaga mangyayari yun, hindi talaga nila mararanasan. At letter B, ito naman yung mga curious about His provisions. Sa provision naman po ni Lord, pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Ayan, sabi po niya, 5,000 people sa John 6:26 at sumunod yung mga tao dahil nabusog sila. Hindi dahil naniniwala sila. Kaya ang dami po ng mga tao, di ba? At sabi nga po, hindi lang po yan 5,000 kasi hindi pa nabilang yung mga babae at saka mga bata. At maraming followers po yung gusto lang yung blessing pero ayaw na ng sacrifice. Halimbawa po, sasabihin ko ngayon na pagpapalain tayo ni Lord ngayong gabi dahil nag-pray tayong lahat. Pero kapag sinabi ko, para po matanggap natin yung pagpapalang yon, magkaloob po tayo. Lahat ng nasa wallet nyo, ilagay nyo po dito. Siyempre, ayaw natin yun. Ang sakit naman nun, lahat ng nasa wallet. Ay, hindi ko po nilagay sa wallet ko yung ko. Nakaipit po sa Bible. Diba? Paano yung pag sinabi nila na mag-sacrifice ka ng ganito? Yan. Kasi gusto lang natin palagi, blessing, provision ni Lord, come to me, ganyan. Gusto nila na yung Jesus na nagbibigay lang ng lahat, ng luho nila, gusto nila na, Lord, gusto ko po ng ganito, and tenen, dito na. Parang ganun yung provision na gusto nila. Pero walang hinihinging commitment. Ayan, kasi mabigat na yun kapag may commitment na kailangan gawin mo yun Pero kumari po sa atin, may fellowship tayo. Tapos, fellowship tayo, yung mga youth fellowship, mga kids fellowship, o kung ano mga fellowship, lesson lang palagi. O kaya naman, hindi na tayo maglalaro. O kaya naman, wala tayong ibang mga gagawin, mag-praise and worship lang tayo. After nun, uwian na, wala ng pagkain. Mag-i-stay pa kaya? Nagutom lang kami, ganun lang yung ginawa namin. Diba? Pero itong mga taong to, dun lang sila after, nung nabusog lang sila, kaya sila sumusunod. Paano pag may mga fellowship tayo na walang pagkain talaga? Grabe naman to sila ate, hindi naman lang nagpakain. Nagpa-youth fellowship lang, napagod kami mag-outdoor sa labas.
Ayan, parang ganun. Paano yun? Parang mag-i-stay pa rin tayo. After ba tayo dun sa pagkain, sa provision lang? And sabi po dyan sa next, these types of experimental disciples want to follow a Jesus that only blesses. Yung gusto lang nilang i-follow yung Jesus na nai-imagine nila na nagpapala lang. Kasi iba yung nai-imagine nilang Jesus sa Jesus na meron tayo and never breaks, only delights, and never demands. Kapag yung Jesus na sinasabi ng church na to, nag-demand na ng tungkol sa buhay ko, tungkol na sa pamilya ko, tungkol sa pag-aaral ko, sa mga relationship ko, maging sa pera ko, ay hindi na. Gusto ko yung binibless lang ako. The problem with that kind of thinking is that Jesus is a Savior to be embraced, not a product to be tested. Kasi kailangan i-embrace natin yun. Ano bang meron kay Jesus? Di ba lagi nating sinasabi na to be like Jesus? Ano bang ginawa ni Jesus? Di ba nag-sacrifice siya din sa atin? Hindi naman tayo mag-sacrifice para pantayan o tumbasan yung ginawa ni Jesus. Kundi mag-sacrifice tayo kasi ganun natin siya kamahal. Natandaan po natin si Jesus, tagapagligtas po siya na dapat yakapin din natin kung ano yung mga sinasabi niya na dapat gawin po natin, na isuko po natin. Ayan. Tapos, hindi po siya yung produkto lang na titikman mo lang, ay, hindi pala ito maganda, hindi pala ito masarap, hindi pala maganda dito sa Christian, hindi pala maganda dito, alis na lang ako. Parang in-experiment mo lang, papasok ka lang dito, kapag tumagal, ay, parang hindi na maganda yung mga sinasabi, parang hindi na maganda yung pinipreach, parang hindi na mababait yung mga tao. Yan, alis na lang. Kapag di okay, kapag di masarap sa pakiramdam, aalis na lang. Yun bang yung sige nga, subukan ko yung Jesus na sinasabi mo. Pwedeng sinasabi yan ng mga pamilya natin, lalo na kapag against talaga sila. Pero sana tayo, hindi tayo ganun. At yun po yung point 1. At yung point 2 po na tanong, is Jesus enjoyed in your life? Na-enjoy mo pa ba si Jesus o parang nahihirapan ka na, Lord, hirap na talaga ako. Sabi po sa John 6:60, nang marinig niyon ng mga alagad ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang tinuturo niya, sino ang makakatanggap nito? Yan. Parang may sinasabi kasi dyan si Jesus, tapos para sa kanila, sobrang bigat, ang harsh daw, ganun. Tapos parang wala ng taong makakatiis daw nun. Kasi nangaral nga po dyan si Jesus tungkol sa bread of life. Pero may iba pang tinuturo dun si Jesus na parang hindi nakayanan ng mga sumusunod sa kanya. At sabi nga po dun sa verse 60, sinabi ng mga tao na masyado daw matigas o mahirap yung turo niya, ang hard daw. Sino daw ba'y makakatagal nun? Parang sa atin din, tayo ba, gusto lang ba natin yung mga turo na naririnig natin? About lang ba sa love? About lang ba sa mga provision? About lang ba sa mga ganong bagay? Hope lang. Maganda yung mga ganun natatanggap natin. Pero paano pag tinuturuan na tayo na kailangan maging matapang na tayo, kailangan maging malakas ka, kailangan magpakatatag ka talaga, magpakatibay ka, kailangan isuko mo yung mga ganitong bagay. Magtatagal pa kaya tayo? Yan. Hindi na nila na-enjoy si Jesus dahil parang feeling nila nagiging demanding na sa kanila. Siguro may mga pagkakataon na may ganun din sa atin na kayo, kailangan gawin niyo yung ganito at ganyan. Parang demanding naman ito ni ate, ni leader. Ba't kailangan pang ganito at kailangan ko pang gawin yung mga ganito? Yan. Sabi po dyan, sa next po, ayan, what about you? Do you enjoy Jesus? Ngayon kaya, na-enjoy pa kaya natin si Jesus? Paano kung hindi naman kasi natin masasabi na yung na-enjoy natin si Jesus kapag ang lalakas lang ng boses natin, kapag nagsisigawan lang tayo. Paano kapag kailangan lang yung quiet ka lang talaga, yung hipapakinggan mo lang yung still, small voice na Jesus, hihintayin mo lang yung mga pag-encounter niya rin sa'yo. Diyan ka pa rin kaya, magpe-pray ka pa rin kaya. Ayan, at sabi po dito, paano natin may enjoy si Jesus? Letter A, ayan. To enjoy Jesus is to enjoy His Word. Tayo ba nag-enjoy pa rin tayo sa mga Bible natin, sa salita niya, at sa mga naririnig din nating mga turo patungkol sa Kanya? O kapag naririnig mo na yung turo sa Bible, yung mga katotohanan tungkol doon, natutuwa ka ba o parang naiirita ka na lang? Sorry po sa mga term na yan, kasi term ko yun. Parang naiirita ka na lang, ganun. Parang, yan, sakit naman sa tenga, ganyan na lang palagi.
At sinasabi nga po doon kanina, sa verse 60, yung sinasabi po doon na hard, yan, galing daw po yan sa Greek word na nagde-describe po ng rough, ayan, parang magaspang, harsh, and stern. Ibig sabihin, sobrang hirap talaga. And sa verse 61, yung word po dun, kasi di ba nag-preach po si Jesus, di nag-murmur yung mga tao. At yung murmur po na yun na sinasabi po dun, di ba alam naman natin, yun yung mga complaint nila, yun yung mga grumble nila. At si Jesus, nag-proclaim siya ng mga ganon. Sinasabi niya sa atin na pinagpapala tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos, pero si Jesus, balanse siya. Hindi lang siya nagsasabi ng ganon, kundi sinasabi niya rin sa atin kung ano yung nakakabuti sa atin at iyon yung mga pagtatama po sa atin. Ang salita ng Diyos ay parang salamin, pinapakita nito yung mga dumi po natin. At diba lagi po sa ating sinasabi na gusto ba natin na may kausap tayo, tapos ang tagal na nating may dumi pala tayo sa mukha, tapos hindi man lang sa atin sinasabi. Diba, parang ang hirap naman ganun. Pero si Jesus po, kapag nagbabasa tayo ng Bible, pinapalinaw po yun sa atin. Nalalaman natin, ay, may muta pala ako, may dumi pala ako sa ganito, mali pala tong mga ginagawa ko. Ayan. At kung mahal mo si Jesus, syempre tayo, mamahalin din po natin yung katotohanan. Kahit mahirap tong pakinggan. Kasi yun po yung truth na magpapabago din po ng buhay natin. At kagaya po nitong verse na to, na dapat ganito rin po tayo. At sabi po dyan, your word is very pure, therefore your servant loves it. Na talagang ganun natin kamahal yung salita ng Diyos. At hindi lang tayo, yung parang minsan naiinis na tayo dun sa mga leading servant natin. Okay, natapos na naman yung month ng manghihingi na naman sila ng Bible reading. Tapos, hindi ako magsisend. May mga ganon. Sino kaya yun? Di ba? Parang ganon na. Kasi parang naiinis na tayo na, ayan, natapos na naman yung buwan, Bible reading na naman. Kasi parang wala ka palang nabasa. Ganon. Pero dapat ganito tayo, kagaya ng sinasabi po dyan. Sa Psalms 119, 114 na mahal po natin yung Word of God. At na-enjoy po natin yun. At sa letter B, to enjoy Jesus is to enjoy His work in you. Sabihin yung mga pagkilos ni Lord sa buhay mo. At sinasabi po dyan sa John 6:63-65, sabi po, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin, malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. At sabi po dito, ang gusto po kasi ni Jesus sa atin, maging dependent po tayo sa Kanya. Na talagang dumepende tayo sa Kanya, mag-rely tayo sa Kanya, at gusto niya yung nakasandal talaga tayo sa Kanya. Na lahat ng gagawin natin, sinasabi po natin sa Kanya. At talagang yung parang, nagawa niya ba yung yung asang-asa ka doon, sabihin, ganun din yung gusto ni Jesus na umaasa talaga tayo sa Kanya kahit sa anumang espeto ng buhay natin. At minsan, tinatanggal niya yung mga bagay na yung inaasahan lang natin mismo. Kunwari, umaasa tayo sa mga pera o kaya naman yung pride, yung talino mo, yung lakas mo, yung galing mo, o kahit yung mga bisyo natin. Minsan niisip natin yung bisyo, yun yung mga masama, kunwari, yung paninigarilyo, yung mga pag-inom, minsan may iba pang bisyo na paulit-ulit mong ginagawa. At yun na nga yung tinatawag nating idols. Na para siya lang yung matira sa atin. Akala lang kasi natin kapag idols, yung mga ganang bagay lang. Pero minsan kapag Christian, meron na tayong palaging ginagawa, hindi natin napapansin, yun na yung nag-uubos ng oras natin. At mahirap nga po yun. Pero ito ang nagbibigay ng tunay na joy. Tapos di ba po ang spelling po talaga ng joy natin kapag in-spell, di ba? J-O-Y. Tapos may sinasabi nga po doon na kapag ang turo sa atin na para maging masaya ka, Jesus first, others second, and yourself last. Pero may iba kasing mga tao na tama po yung ganong tinuturo sa atin. Tapos meron pa akong isa pang nabasa na para daw kasi kasi may nakaharang daw po kasi sa gitna yung others. Minsan kasi, mas lalo natin pagtutuunan yung ibang mga tao na hindi na tayo nagiging close kay Lord. Dapat yung joy daw po na yon, parang JY lang. Pero yun nga, yung parang mas close tayo kay Jesus. Ayan, kapag wala daw nakaharang sa pagitan mo at ni Jesus, doon mo talaga maramdaman yung tunay na saya. Kasi minsan, di ba, puro others ka na lang. Hindi mo nakakalimutan mo na si Jesus, may nakaharang na, o parang may nakahadlang na. At number 3 po,
Sabi po dyan, is Jesus essential in your life? Yan, mahalaga pa ba si Jesus sa buhay mo? O parang nakasanayan na lang natin na kapag ganito, alam namin to, OPM to, kapag ganito, merong gantong araw, Sunday to, may ganito, ganyan, itong gagawin. Ayan, mahalaga pa ba si Lord sa buhay natin? O parang nakasanayan na lang? Sabi po sa John 6:67, kaya tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Gusto rin ba nating umalis? Na ganito lang yung tinuturo sa amin, dapat ini-encourage kami palagi eh. Nang tanungin ni Jesus yung 12 disciples, kung aalis din ba sila? Ayan. Pero ang sagot ni Peter, ganito. Alam naman natin na may time sa buhay ni Peter na tumalikod din talaga siya, pero bumalik siya kay Jesus. Ito naman yung sagot niya, kasi natagpuan niya na talaga yung totoong katotohanan. Sumagot si Simon Pedro. Peter, ayan. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang mensahe nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Parang sa atin din, kung aalis tayo ngayon dito, saan tayo pupunta? Ano pang gagawin natin? Saan pa tayo, parang, alam mo yun yung term na, saan ka pa pupulutin? Parang sa akin din, parang ang thankful ako na nandito talaga ako napunta sa Sendalite. Kasi kung napunta ako sa iba, siguro hindi ganito yung buhay ko. Hindi naman sobrang ano ng buhay ko, di ba? Parang hindi naman lahat nasa akin. Pero parang sa akin kasi, kontento na ako. Tapos parang isip ko, kung wala sa akin si Jesus ngayon, parang isip ko, saan napupulutin yung buhay ko? Ano kayang itsura ko ngayon? Ano kayang ginagawa ko ngayon? Di ba? Parang isip ko, tulog ba ako ng gantong oras o baka may iba akong ginagawa? Yan, parang niisip ko yung ganun. At tayo din ba, kapag umalis tayo kay Lord, naiisip nyo ba kung saan kayo pupunta? At sana wag nyo nang isipin yun kung saan kayo pupunta kasi iniisip nyo na hindi kayo aalis kay Lord. Kasi baka nag-iisip pa kayo, oo nga no, saan kaya? Siyempre dapat di kayo nag-isip noon. Para kay Peter, di ba, parang sinasabi niya dyan na sobrang kailangan niya si Jesus. Na parang kung wala si Jesus sa buhay niya, wala din siya. Kasi hindi naman si Jesus yung toppings nga lang daw, yung ina-add mo lang sa buhay mo para gumanda yung buhay mo, kundi si Jesus mismo yung pinakakailangan mo. Ayan. At sabi po dito, hindi siya yung option lang ng pag-alis, na kapag hindi mo siya naranasan, hindi binigay ni Lord sa iyo yung mga pinagpipray mo, aalis ka na. At sabi po dito, what make Jesus essential? Bakit ba siya mahalaga sa buhay natin? Letter A, He is the only source of truth. Siya lang naman talaga yung source ng katotohanan natin. At sabi po dyan, for many in our day, yan, truth is a flexible, as silly, ano yan? Basahin nyo na lang kung ano yan. Pero sabi po, para po siyang clay na minamold. Hindi ko alam paano basahin. Ayan, and about as useless. Yung parang minamold lang siya na walang halaga. Ganon. Absolutes are being replaced by what every man thinks is right in his own eyes. At sabi po dyan, sa time po kasi natin ngayon, parang ginagawa nating flexible yung katotohanan sa buhay natin. Kunwari, itong katotohanan na to, yung parang inaano mo lang siya na, okay, ito mapagmahal talaga si Lord. Yung parang inaano mo lang sa atin na flexible lang sa'yo, hindi yung di mo kukunin tong mga bagay na feeling mo masasaktan ka. Yung kung ano lang yung komportable sa'yo, yun lang yung talagang pakikinggan mo, tatanggapin mo. Yung para bang, okay, basta wala akong tinatapakang tao, tama tong ginagawa ko. Feeling mo verse na yun. Parang kasi ginagawa mo siyang flexible sa'yo. Parang ganun isip mo, okay, ito tama naman to eh. Tapos may mga pagkakataon na, ito yung truth ko, sige, iyan yung truth mo. Parang isip mo, ganun ba yun? Di ba yung totoo talaga, yung si Jesus? Parang hindi, ito talaga yung katotohanan sa akin. Kung yan yung katotohanan mo, sige, yan yung sa'yo, ito sa akin. Yan. Pero dapat yung katotohanan, yung sinasabi pa rin sa John 14:6. Ayan, na si Jesus is the way, the truth, and the life. Siya pa din naman talaga yung katotohanan na hindi tayo apektado sa kung ano naman yung katotohanan na sinasabi ng mga tao o opinion ng mga tao. Kasi di ba sa mundo ngayon, di ba nag-arise nga yung mga issue sa mga artista, na may artista na sinasabi niya gantong mga katotohanan, tapos may mga nagsasabi sa kanya na hindi naman kasi dapat ganyan, ganito naman talaga yung Diyos, ano naman siya, mapagmahal siya. Eh yung mga sinasabi niya kasi masasakit talaga na hindi kayang tanggapin ng mga tao na hindi naman talaga sila nagbabasa ng Bible, na hindi naman talaga nila alam kung ano yung truth, di ba? Kaya parang nasasaktan sila. Yung parang ginagawa lang nilang flexible na kung ano lang yung kaya nilang tanggapin. Yan, sa madaling salita, yung katotohanan, hindi siya yung parang demokrasya lang
alam mo yon kasi di ba, freak, yung parang malaya tayo, di ba? Hindi ito yung nakadepende sa kung ano yung gano'ng karaming tao yung naniniwala sa ganitong paniniwala, kundi ang paniniwala natin yung sinasabi ng Bible. Kung marami man yung taong nagsasabi ng ganito yung katotohanan, pero hindi yan yung sinasabi ng Bible, hindi yun katotohanan, kahit madami pa sila. Parang hindi, okay na yun. Iniisip ko kasi yung parang naalala ko dati, pero wag na lang kasi di ko na maalala. Yan, pero sabi po dito, hindi, yun naalala ko na. Yung parang, yung sinasabi po na 1 plus God equals majority. Kahit ikaw lang mag-isa, basta kasama mo si Lord, madami ka na. At ayun yung katotohanan, kahit gano'ng kadami pa sila. At yun po, meron ditong mapa. Hindi din po ako marunong ganun gumamit niyan kasi naranasan kong sundan yan. Naglalakad ako sa BGC, tapos nag-Google Map ako. Nagpaikot-ikot lang ako kasi hindi ko siya nasundan. Ayan. Pero yun nga daw, may mga tao po kasi na gumagawa sila ng sarili nilang mapa. Yung parang gumagawa sila ng sarili nilang landasin, pero yung kalsada, hindi naman talaga yun nababago. Dun at dun ka pa rin naman talaga dadaan. Pero syempre, di ba, alam naman natin na may mga pagkakataon na yung mga daan, may mga pwede tayong lusutan. Kunwari, ito, shortcut to dito tayo dadaan. O kaya naman kapag dinala ka ng Google Maps sa ganitong lugar, ay hindi, traffic dyan dito na lang ako iikot. O kaya naman, may mga lugar din naman o daanan na wala ka talagang ibang lulusutan, konti dun lang talaga. At yun nga po, kasi may mga tao na ina-adjust nila yung mga sarili nila at gumagawa sila ng sarili nilang landasin para sa sarili nila at hindi nila sinusundan kung ano man yung will ni Lord sa buhay nila, yung God's will ni Lord. God's will ni Lord. Ayan. Yan, sabi po dito, sinusubukan lang po nilang i-adjust yung parang yung totoo na mag-fit po sa kanila, sa kung ano man yung estado ng buhay nila ngayon. Hindi yung totoo talaga na sinasabi ng Bible. Ayan, para lang magkasya sa kung ano man yung lifestyle na ginagawa ng mga tao. Pero sa huli, alam naman po natin na yung salita pa rin po ng Diyos, yun po yung ayon sa pananampalataya po talaga natin, yun po talaga dapat yung pamantayan natin, yung Bible pa rin. Hindi sa kung ano man yung gusto mong puntahan, gawin sa buhay, kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo, yun po yung gawin natin. At lalo na ngayon po, di ba, kasi yun nga, may mga tao na sinasabi nila na si Lord hindi naman siya nagja-judge, hindi nila alam na judge din naman si Lord. Si Lord mapagmahal lang siya. Parang finifit lang nila sa sarili nila kasi alam nilang mali sila, kaya parang isip nila na, ay ito, dapat ganito, si Lord loving lang siya. Ayan, at totoo naman na loving si Lord, pero nagja-judge din siya sa atin kung may mga mali na din. At alam natin sa pagkatapos natapos yung buhay natin dito, haharap naman talaga tayo sa Kanya at uhusgahan niya tayo. At sabi po dyan, the difference in a disciple, ayan, yung disciple po talagang tinuturuan ni Lord, ni Jesus, and a deserter, ito yung deserter yung tumalikod sa Kanya, umaalis, is that the disciple believes that there is no truth apart from Christ. Na yung disciple po na yon, naniniwala siya na walang ibang katotohanan maliban kay Jesus. At ganun din po tayo. His word is the final word for their lives. Na yun na yung final word ko. Ito yung sinasabi ni Lord, final na yan. Kaya di ba sa mundo natin ngayon, may kanya-kanya po yung mga tao na opinion, kung ano yung tama. Ito yung tama, pero hindi naman talaga yun yung sinasabi ng Bible. So, hindi po yung tama. Pero ang tunay na disciple ay naniniwala na ang salita ni Jesus. Yun po talaga yung huling decision talaga. At yun nga, parang dapat hindi nga natin siya pinipili na last resort lang yung Bible. Kung titingin, tama ba tong decision ko? Nakapag-decide ka na, saka mo check. Dapat hindi ganun. Bago ka pa mag-decide, tinignan mo muna o pinag-pray mo muna kay Lord. Walang ibang katotohanan na liban kay Jesus. At sabi po dito, ayan, Peter, ayan, would not walk away from Jesus. Hindi na siya tumalikod because everything apart from Jesus was not the truth. His words were essential to Peter's life. Ayan, yun po yun. Na para kay Peter, yun po talaga yung pundasyon, si Jesus. Kasi kapag hindi na tayo nakatayo dun sa pundasyon natin, talagang magigiba tayo, mawawasak tayo, at masira din talaga yung buhay natin. Akala lang ng mga taong umaalis kay Jesus, nakalaya sila. Kasi inisip nila, dito sa church na to, bawal yung ganyan, bawal yung ganito. Yung paglabas nila, nagawa na nila lahat. Pero hindi nila alam, unti-unti silang kinukulong at ginagawa nila yung mga maling yon, na mas salong sila yung hindi malaya.
kasi silang alipin ng kasalanang ginagawa po nila. At sabi po dito, ayan, dahil dito, ang salita ng Panginoon, yun po yung, dapat kasing halaga po siya nung hininga natin na ganun siya kahalaga. Na, di ba yung hininga natin, hindi naman pwedeng bukas o mamaya hindi tayo hihinga. Siyempre, bawat minuto, segundo, di ba, humihinga tayo. Dapat ganun din si Jesus sa buhay natin, na ganun siya kahalaga sa buhay po natin. And letter B, what make Jesus essential? He is the only Savior to trust. Meron mang ibang tagapagligtas, ayan, pero si Jesus lang yung talagang pwede nating pagkatiwalaan. Iligtas ba tayo ng mga tao na to? Ng mga ganito, ng mga katrabaho natin, ng mga kaklase natin, ng teacher natin, niligtas tayo sa pagkabagsak. Ayan, pero iba pa rin kapag si Jesus yung Savior natin kasi buhay natin yung hawak niya. Kaya nga po, parang may lang din, na kung mawawala si Jesus sa buhay mo, sa tingin mo, may magbabago ba? Malaki. Malaki yung magbabago kapag nawala si Jesus sa buhay mo. Pero kung sagot mo, hindi naman masyado. May malaking problema sa buhay mo na parang inisip mo na hindi siya mahalaga. And sabi po dyan, those that walk away had been interested in Jesus to some degree. Naging interested naman talaga sila kay Jesus sa mga part by part. However, they walk away from Him because they felt like that they could do without Him. Sabi po dyan, tayo po kaya, what about you? Could you live without Jesus? Mabuhay kaya tayo nang wala si Jesus? If you no longer followed Him, would it change anything about your life now or your future? Ayan. Meron kaya magbabago sa mga buhay natin kapag hindi na tayo sumunod sa Kanya. At sabi po dito, the Word of God makes it clear that knowing and following Jesus are not optional. Hindi naman po talaga yun optional na kung may pagpipilian ka lang, kundi dapat pinipili mo talaga yon. Pinipili mo talaga si Jesus kasi mahalaga siya. At kagaya ng sinabi po ni Peter diyan, sabi po niya, you are our only hope, you are essential to our lives, both now and forever. Siyempre na yon, na paraphrase na yun. Ayan, we cannot walk away no matter what you require of us. Na parang kung ano man yung i-require sa atin ni Lord, parang sa atin ngayong gabi, ano man nire-require sa atin, dapat hindi tayo lalayo kay Lord. Tapos isisingit ko lang, natutunan ko kasi ito dun sa crossover sa spiritual revolution na na-attenan po namin. Na saglit lang po, sabi po dyan, in conclusion, gusto ko pong i-share po sa inyo yung 3 tests of commitment. Kung may mga tao na ayaw ng commitment, dapat kay Lord gusto mo. Kasi yun yung gusto ni Lord sa buhay natin, na mag-commit po talaga tayo sa Kanya. At alam ko nababanggit din po ito nila Pastor, nila Ate Mer. Pero gusto ko lang din pong sabihin ulit. Ayan, sabi po dyan sa unang test of distance. Hindi ko man alam kung saan galing yung mga tao dito, kung saan po kayong barangay nakatira o labas man kayo ng Muntinlupa nakatira, hindi ko po alam. Pero sabi po dito, yung selfless commitment, ito po yung if you are truly committed, you will do it even when there is no personal gain or benefit for you. Na hindi ka man, wala ka mang mapapala dito, pero pupunta ka pa rin, magsisimba ka pa rin, a-attend ka pa rin. Ayun po yung selfless commitment. Kunwari, a-attend ka lang ng gantong gawain, pero alam mo naman na, hindi naman ikaw yung pinaka mag-aayos ng program, attend ka lang talaga. Ano na po yun? Parang commitment na yun. Nanggaling ka man sa malayong lugar, nanggaling ka ilang man sasakyan yung sinakyan mo, pero mas pinili mo pa rin umattend. Diba? Sabihin, committed ka na doon, na nalagpasan mo na yung unang test, yung test of distance. At sabi nga po dyan, dapat po, ayan, sabi po dyan, remaining versus enduring. Commitment is not just about enduring. Oo, sinasabi naman po sa atin na sino man yung mag-endure until the end, sila po talaga yung maliligtas. Pero sinasabi din po na dapat hindi lang tayo yung nagtitiis lang. Kasi pwedeng nagtitiis ka, pero iba na pala yung attitude mo. Iba na pala yung character mo. Lord, tinitiis ko na to. Ano ba yan? Parang puro ka na reklamo, nagtitiis ka na lang. Pero sabi po dito, ayan, a trial until it's over. It is about remaining. Ito po yung nag-i-stay po tayo talaga by His side regardless of the circumstances. Kung ano man yung nararanasan natin
'di ba, nag-i-stay pa rin tayo. At pangalawa po, so nalagpasan na po natin yung unang test. Pangalawa po, yung test of time. Alam naman po natin dito na merong mga matatagal na, may mga bago din, ayan. Tapos meron ding mga umeedad na din, 'di ba? So yung test of time. Sabi po dito, the bootcamp reality. Marami yung mga tao kapag sinasabing bootcamp po, syempre marami dyan nagsisimula na sobrang excited talaga sila. Ay, ano kayang gagawin dyan sa bootcamp na yan? Ano kayang At sabi po dito, ayan, but the real ones stay until the end. Yung mga totoo po talaga, nag-stay sila hanggang sa dulo. True commitment is forged by time. Yun po talaga yung totoong commitment kapag nililinis na po talaga tayo through time. At sabi po dyan, tending the fire in secret. Sabi po diyang fire in secret, ano po to, maganda po ito. Iba po yung, minsan kasi kapag sinasabing secret, naisip lang natin yung secret sin. Pero ito po, sabi diyan, tending the fire in secret. Yung parang inaalagaan mo yung fire na meron ka in secret. Hindi lang palagi kapag nasa church, parang on fire mo, pero kapag sa bahay, hindi. The fire will only last if it's tended in secret. Yan. Kung ano yung ginagawa po natin sa secret place din po natin, determines how long our fire will last. Kung ganito lang yung ginagawa mo sa bahay, tingin mo yung fire mo, maglalast siya. Ayan. Tapos sabi po dito, tayo po kasi, mga army of God po tayo. Ayan. At bilang army of God, alam naman natin yung mga sumasali po doon o yung mga sundalo po talaga, di ba? Alam natin na hindi naman sila agad-agad naging, ay gusto ko pa maging sundalo. Okay, sige. Hindi naman ganun eh. Talagang tinitrain po sila bilang maging sundalo. Kaya po dyan, tayo din po, bilang sundalo din po tayo ni Kristo, it takes time to become the person of God wants you to be. Kung gusto mo man magbago, hindi yun isang gabi lang o itong isang overnight prayer meeting lang. Kundi dapat, pag magpatuloy ka lang, wag tayo yung, ay, hindi naman ako nagbago, nakikita ng mga tao, hindi. 'Di ba? Don't be an early leaver. Yung aalis ka na lang agad. Ayan. At sabi po diyan, kasi 'di ba may verse po kanina, sinasabi na the verses, they no longer followed him, na hindi na po sila sumunod kay Jesus. Their fire went out because it was tended. Ibig sabihin, hindi kasi nila naalagaan, hindi kasi nila talaga ginawa yung will ni Lord sa buhay nila. Kaya nawala yung fire nila. At sabi po dyan, sa pangatlo po, yan, yung test of fire. Sabi po dito, ito po yung test of fire, ito po yung the test of hardship. Ibig sabihin yung mga hirap na rin po na nararanasan natin. Ayan, sabi po dito, fire is not meant to consume you. Yung parang uubusin ka lang, yung lalamunin ka lang, o kaya parang masisira ka lang. Hindi, pero sabi po dito, yung fire po na to refine you. Kasi di ba po sinasabi, kapag totoo kang ginto, kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masisira, kundi lalo ka pang kikinang. At tayo din po, yung mga ginagawa din nating mga paglilingkod kay Lord, kung totoo lahat ng yon, hindi yun magiging abo lang o masisira lang, kundi alam natin na mas lalo pang kikinang yon. Kasi malalaman naman natin, ay, totoo kayo yung mga ginagawa nitong mga paglilingkod, yung mga ministry niya. Pero kapag wala, nasira lang yun. Sabihin hindi siya totoo. Ginagawa mo lang siya kasi gusto mo lang magstay. Gusto mo lang talaga gawin yung ministry na yon. Ayan. At may sinasabi nga po dyan sa 2 Corinthians 11:23 to 29. Pero mahaba po yun. Hindi ko nababasahin. Pero binanggit po dun lahat ng mga hardship na naranasan ni Apostle Paul. At naalala ko nga na ang dami ng mga naranasan ni Apostle Paul kung babasahin niyo po yung napakahaba na yan. Pero kung ikukumpara natin yung mga nararanasan natin yun, sinasabi nga po na light affliction nga lang po yun. At sabi po sa pangatlo, sometimes our passion feels weak. Ayan, yun naman talaga. Minsan, napapagod din naman talaga tayo kahit passion natin yun. At sabi po dito, wag na natin masyadong i-condemn yung sarili natin. Patuloy pa rin tayo, return pa rin tayo dun sa secret place natin. Balik pa rin tayo sa prayer, balik pa rin tayo sa mga pagrepent, balik pa rin din tayo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos at maging totoo tayo sa mga pag-worship. Huwag na tayong magkunwari na, ay dahil parang puspos na yung iba, kailangan makikisabay ako ng ganito. Maging totoo ka sa sarili mo na, Lord, ito talaga yung nararamdaman ko. Diba? Gusto ko na totoong maranasan yun. Hindi lang ako yung makikisabay lang ako kasi ito yung parang uso, ito yung mga itsura nila, ganyan sila. Kundi dapat totoo ka sa sarili mo. Yung true worship talaga, yung spirit and in truth, yun yung sinasabi. At sabi nga po dito sa next po, ayan, yan. Tandaan po natin to na what is built in secret
will last in public. Kung ano yung ginagawa mo sa secret, yan, sa bahay natin, sa trabaho, sa school, makikita yan in public. Hindi mo man yan sinasabi. Kumari ngayon, nakikita ko sobrang active ng lahat, pero makikita yan in public kapag bigla kang nawala. Kasi ito pala yung ginagawa niya in secret eh. Tapos bigla siyang nawala. What is nurtured in intimacy will overflow in ministry. At kung ano naman yung inaalagaan mo, yun yung mag-overflow naman sa ministry mo. At makikita yun sa ministry mo kung mahal na mahal mo pa rin talaga yung ginagawa mo. At sabi po dyan, yan, palagi din po nating alalahanin na sabi po dito, si Lord pa rin naman talaga yung source of strength natin. Kaya tayo nakakapag-minister, kaya po tayo nakakapaglingkod. And yung source of hope din po talaga natin, si Jesus lang po talaga. Hindi natin ito makukuha sa ibang mga bagay, sa ibang mga tao, o kung anumang mga lugar yung pupuntahan natin. Kundi kay Lord at Jesus pa rin po talaga tayo. Dapat yung huli na lalapitan at hindi nga lang po huli, dapat siya talaga yung first sa buhay po natin. At ayun lang po, to God be the glory.